Paano mag-trade sa OKX Futures gamit na lang ang cellphone? Okay, unang-una, gawa kayo ng account guys. Click nyo yung link dyan sa description. After creating an account and verifying your identity, send kayo ng IDs doon. Ang unang-unang gagawin natin dito is magde-deposit. Ang pinaka-easy way to deposit funds dito sa OKX is by P2P trading or peer-to-peer trading. Pwede tayo dito bumili ng USDT gamit ang GCash or other banks. Basically, bibili tayo ng USDT sa ibang tao, kaya peer-to-peer ang tawag sa kanya. Ngayon guys, kung hindi ka pa familiar kung paano nag-work ang futures trading, panoorin mo yung video about futures trading tutorial. Doon in-explain ko kung paano gumagana yung futures, ano yung mga terms na ginagamit, margin, leverage, stop loss, TP. Doon lahat ng full explanation ng futures trading. This video is just for tutorial lang kung paano tayo mag-open ng trades gamit ang cellphone sa OKX. Paano tayo makakapunta sa P2P? Click nyo lang itong mga dots sa upper left corner ng cellphone nyo. Mapupunta kayo dito ngayon sa mga features nitong OKX. Unang-una natin gagawin niya is magde-deposit tayo. So pupunta tayo ngayon dito sa P2P trading. Click nyo lang itong P2P trading. So bibili tayo ng crypto, which is yung USD, which is the crypto version na US dollar. Pang trade natin yun. Pili lang kayo dito ng mga merchants na gusto nyong, na pwede nyong bilhin. Kung hindi naman kayo maarte sa price or hindi naman sobrang laki yung bibili nyo, hindi naman nagmamatter gaano yung price dyan. Click na lang kayo dito sa pinakataas. Kadalasan yung pinakamura is yung dito sa pinakataas . So click nyo lang itong buy. And then lagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyong bilhin. Kayo nang bahala, kahit magkano naman . Lalabas ngayon yung pera mo dito sa assets. Funding, ibig sabihin dyan nakalagay yung assets mo na hindi mo pwedeng ipang trade. Kumbaga parang wallet lang siya. Kung gusto mo siyang ipang trade, kailangan mo siyang i-transfer dito sa trading wallet. So, click mo lang tong transfer. And then, lagay mo lang dyan kung ilan yung gusto mong i-transfer. Kung gusto mong i-transfer lahat, click mo yung max. Tapos, confirm. Pwede na tayo ngayon mag-start ng trading. Dito sa pinakagitna, sa baba, nandito yung trade. Click mo lang yung trade. Yan. Makikita mo dito yung options na convert, spot, futures, trading bots, marketplace. So, since this is a futures trading tutorial, click mo yung futures kasi dyan tayo magte-trade . Meron dito yung dalawang margin modes, which is yung cross and yung isolated. To make it very short, ang cross margin is pag nag-open ka ng trade, which is halimbawa $10 margin. Kapag nagkamali ka sa trade, nag-loss ka na ng $10, hindi pa siya magko-close. Kasi gagamitin pa ng platform yung margin na nandun sa wallet mo. Kumbaga damay yung funds mo na nasa trading wallet kahit hindi mo siya ginamit as margin. Kapag magko-cross margin ka, kailangan palagi kang mag-stop loss kung ilan lang yung gusto mong malos para hindi madamay lahat ng funds sa wallet mo. Kasi kadalasan, hindi sila nag-stop loss. Halimbawa, nag-buy ka, tapos bumagsak ang price. Pwedeng ubusin nito lahat ng pera mo na nasa wallet. Ito namang isolated is kung ano lang yung nilagay mong margin sa trade. Halimbawa, naglagay ka ng $10 margin sa trade. Kapag nag-loss ka ng $10, magko-close na yung trade. Kung magkano lang yung margin na nilagay mo, yun lang yung malolos sa'yo. Mas maganda kung magko-cross margin ka. Pero make sure na dapat mag-i-stop loss ka. Kasi nga, pwedeng maubos yung wallet mo. Para ma-practice ka rin na nag-i-stop loss ka bawat trade. Kasi pag di ka nag-stop loss, madadama yung pera mo sa wallet kahit di mo siya nilagay as margin. Next is yung nasa katabi ng cross margin is yung leverage naman. 100x. Hindi naman nagmamatter ang leverage. As long as pag tinatasan mo yung leverage, babaan mo lang yung margin. Ngayon, pag tinaasan mo naman yung margin mo, babaan mo lang yung leverage. Para hindi ka naglolos ng malaki. Kasi pag tinaasan mo yung parehas ng margin, tapos tinaasan mo pa yung leverage, pag nag-loss ka dyan, sobrang laki niyan. Kasi 100x yan . Ibig sabihin, pag tumama ka dito, 100x din yung profit mo. Pag nag-loss ka naman, 100x din yung profit mo. Basically, parang ganun. Tapos dito naman sa baba ng mga leverage at cross margin is yung market or limit orders. Dito lang tayo ngayon mag-focus sa dalawa kasi ito yung pinaka-basic . Limit order and market order. Kung gusto mo ng limit order, ganito siya nag-work. Magsaset ka ng price as limit order. Halimbawa, ang price ng Bitcoin ngayon is 88K. Gusto kong mag-buy ng Bitcoin sa 87K. So, ilalagay mo ngayon yung 87K as sa limit order. Pag pinlace mo to as buy, mag-open yung trade mo pag nag-hit yung price sa 86K. Automatically, kahit hindi mo siya bantayan. Ito namang market order is kung ano ang market price ngayon. Nag-place tayo ng trade ngayon. Yan yung price na makukuha natin. Halimbawa, ang price ngayon is 88K.
pag nag-place tayo na buy sa market order ngayon, ang mababay mong presyo is 88K. Kung ano yung market price ngayon. Ngayon guys, itong amount naman, total siya ng margin times leverage. Kung $20 margin ang gagamitin mo, times, let's say 100x, so that's 20 times 100 equals 2,000. So, 2,000 ngayon ang ilalagay mo dito sa amount. Ibig sabihin, pag nag-open ka ng trade na to, ang margin na magagamit dyan is $20. Tapos 100x leverage. Nag-analyze ka, natataas ang Bitcoin. So, mag-place tayo ngayon ng buy long. Click mo lang to para mag-open na yung trade mo. Since naka-market order tayo, agad siyang mag-open. So, syempre, huwag natin kakalilimutan. Kailangan natin mag-place ng stop loss. Dito mo ngayon makikita yon sa TP/SL. Para madali, click mo lang yung entire position, stop loss. Lagay mo lang dyan yung price na gusto mo kung saan yung stop loss na sinet mo. Or, so, makikita mo rin dito ngayon kung magkano yung malolos mo pag nag-hit yung stop loss na yan. So, ibig sabihin, pag nag-hit yung stop loss natin sa 87,000, $11 yung mababawas sa atin. So, paano nangyari yun? $11. Eh, ang margin ko, $10 lang. Ito yung sinasabi ko kaninang, guys, sa cross margin. Kukuha siya ngayon ng margin doon sa wallet mo. So, $10 lang yung ginamit nating margin. Pag nag-hit tong stop loss ko, $11 yung bawas sa akin. Ibig sabihin, kukuha siya ng another $1 doon sa wallet mo para i-cover tong stop loss mo. Ganun nag-work ang cross margin, guys. So, dapat, kailangan lagi ka mag-place ng stop loss. Kasi kung hindi mo i-place yung stop loss, uubusin ng market yung pera sa wallet mo. Hanggang di ubos yun, hindi mag-close tong trade. Ngayon, dito naman sa take profit, dito mo ngayon ilalagay kung ano yung price. Kung saan ka mag-exit. Halimbawa, gusto natin mag-take profit sa 90K. Nabagay mo lang dito, 90K. 90,000. So, ibig sabihin, pag nag-hit ang 90,000, magka-close tong trade natin, and magkakaroon tayo ng profit na $22 or USD. Kailangan mong iset yung stop loss, kailangan mong set yung TP, para hindi mo na kailangan bantayan yung chart maya. If nag-sign up ka under my link, pwede kang magkaroon ng free access dito sa MaxLev OKX free signals dito. Dito, nagsisend ako ng free signals na pwede mong sabayan. Dito nilalagay ko yung entry price, nilalagay ko din yung detailed stop loss and take profit. Pwede mo to sabayan. Tapos naglalagay din ako dito ng chart kung ano yung basis ko, kung bakit ko sinend yung signal na yun. This is a free signal sa mga traders under my link. So all you have to do is after mo mag-sign up sa link ko, mag-deposit ka lang ng $50 or above. After that, makikita mo na tong channel natin dito sa chat section ng OKX. Dito sa upper right corner, MaxLev Signals. Makikita mo na yan. Pwede mo tong sabayan. Kung hindi ka man nakakapag-analyze ng charts, at least meron kang basis or trades na pwedeng sabayan na inanalyze ko na, ipi-place mo na lang yung trades.